Okay mga guys, no, mga kababayan, no. So bibigyan natin reaction video to, no, itong mainit na balita ngayon tungkol sa West Philippine Sea na naman. Kasi itong mga incheck na naman to, itong mga timawa na naman na to. Mga timawa talaga, no. Talagang gumagawa sila ng mga provocative action diyan sa West Philippine Sea. Ibig sabihin yun, binubuli-buli na naman ating mga tropa dyan sa West Philippine Sea. So, ito talaga nakakabwisit talaga sa mga Chekwa, no? So, itong bibigyan natin reaction video, no? Ngayon, no, mga guys, no? Kung bago ka pa lang sa aking channel, please, don't forget, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel. And also, please, paki-subscribe din kay, kay Melbs Castle. So sa kanya tong video na to, bibigyan lang natin ng mainit na komentaryo. Kasi nga ito yung nakakabwisit talaga itong China, no. Talagang gumagawa sila ng mga kababalaghan o mga kasamaan para lang ay mapaalis tayo sa ating sariling teritoryo. So ito kung bago pa lang sa aking channel, please don't forget like and subscribe. Okay? So, umpisa na natin. China attack helicopter, pinagbantaang bobombahin daw ang Philippine Air Force. Kaya natakot tayo, bias. Yan ang sabi nila. Base sa bidyong inilabas ng Chinese Foreign Ministry, pinangkaraw ng Philippine Air Force patrol aircraft na illegal na pumasok sa Chinese territory. Pero hindi daw yan hinayaan ng China mangyari. Sinalubong daw tayo, pinagbantaan at binalaan, inescortan palayo. Oo, sa claim ng China, matagumpay daw tayong napalayas. Ilang beses daw kasi tayong niradyohan at binalaan na ang provocative actions ng PAP ay mauuwi sa gulo. Pag may nangyari daw... Teka. Ayan na naman to mga China, gumawa na naman mga fake news. Grabe, no? Grabe talaga to, para silang mga mga babaeng mga marites. Grabe. Alam niyo naman, tingnan niyo naman na ang sabi dun sa kanilang bansa, ang balita dun sa kanilang bansa na sila ang bida na naman. Pinalayas daw nila ang Philippine Air Force doon sa kanilang teritoryo daw, doon sa West Philippine Sea na tinatawag nilang South China Sea. Ayun ang pinaniniwala nila sa kanilang mga mamamayan na talagang pinalayas daw nila. Grabe, no? O masama sa buhay natin. Wala daw kasalanan doon ng China dahil nagmatigas ang ulo tayo. Kaya napilitan daw tayong lumayas. November 22, you are endangering the security of the Chinese Reef. Leave immediately. Teka, ito mga kababayan, no? Ito yung ginawa nilang fake news sa kanilang bansa para ipamukha yata ipakita sa nilang mga mamamayan na sila ay matapang at pinapalayas nila yung pinapalayas nila yung mga Philippine Air Force diyan sa kanilang teritoryo, na teritoryo naman ng Pilipinas na inaangkin ng mga Chekwa. And keep foul so as to avoid any misunderstanding. 菲律宾飞机，我是中国海军五两舰，你已侵犯中国领空，立即离开，立即离开。 Tinawag na katawa-tawa ni Defense Secretary Gibo Chodoro tong PLA Navy helicopter. Napakalaking fake news daw tayo Oo naman, no. Talagang napakalaking fake news talaga yan, no. Ganyan ang ginagawa ng mga China sa kanilang bansa. Yun, kaya pinaniniwala nila ang kanilang mga mamamayan na sa kanila yung South China Sea, buong South China Sea o ang West Philippine Sea. Pero hindi naman, no. Talagang gumagawa sila ng mga peking balita diyan sa kanilang bansa. Tras, nahihimag na daw ang China. Una, hindi tayo nagsisimula ng gulo o nagfo-provoke. Pangalawa, pinapalagan nga namin kayo, China challenge. Tapos sasabihin nyo na duduwag kami at lumayas kami.
Napaka-imposible daw na urungan ng Pilipinas labanan niyang mga Chinese. That's provocative, all our efforts to resupply provocative and violation of their sovereignty. Paano yun? How will that affect in any way yung operations natin doon? To include yung mga joint sales natin with our allies? Walang epekto to sa operations natin. At kung tatawagin po tayong provocative, ang provocative kung doon tayo magpatrol sa 200 nautical mile exclusive economic zone nila o mangisda tayo doon. Sila ang nanghihimasok dito. So, paano tayo magpro-provoke sa kanila? Mukhang katawa-tawa naman yung mga statement na ganyan. At sila na lang naniniwala sa propaganda nila, lalo tayong hindi nakakapaniwala sa mga ganyang mga salita. It leaves us really doubting where they are coming from and what kind of sincerity they are proving to the Filipino people with these kinds of statements. Sobrang dami na ngang fake news ngayon ng China. Pati yung sinasabi nila. Oo nga naman, no. Talagang hari ng fake news itong mga China. Nakakabwisit. Lang pagmamayari daw nila yung Palawan, kalat na sa social media. Pero pinabulaanan yan ng tingnan nyo naman ha. Pati ba naman Palawan inaangkin nila? Grabe naman sila, masado na silang mga madamot, no. Palawan, wala naman mga inchik dyan. Profesional na historian sa buong Pilipinas. Sobrang ka-fake newsan na raw yan. Nakakatakot lang daw ang China dahil napakadami ng pinagkakalat na hindi totoong kwento. So, historically, what we can say was that yung Palawan, I think some parts of it was even part of the Sultanate of Sulu. Pero hindi siya naging part ng China. And that I think that is false. 1947, they started itong ganitong claim na kine-claim na nila yung mga seas near Palawan, no? Yung 9-dash line na tinatawag natin. So, the problem was, this is deeply embedded, this distortion of history is already deeply embedded in the minds of the Chinese. Kasi yan ang tinuturo sa kanila ever since from the 1940s. So, ang hirap niyang, para sa kanila, di ba sabi nga ni Goebbels, di ba? A repeated lie becomes the truth. Since the 1940s, yan ang sinasabi sa Chinese people, na-embed na yun. Kaya ang hirap for them talaga, totoo talaga to. Nakakaawa lang ang China. Ayun, tingnan nyo naman ha. Yung kanilang tinuturuan talaga nila kanilang mamamayan, itong mga China, no? Nilalagay nila sa kanilang utak ng kanilang mamamayan na noong 1940s daw na sa kanila daw talaga ang West Philippine Sea o ang South China Sea. Kaya nagdagdag daw sila ng 10-dash line kasama na yung Palawan. Ayun ang ang kinakumakalat na balita ngayon sa China. Yung dyaryo ng China. Ayun. Kaya nga ewan natin kung naniniwala yung mamamayan nila. Pinapalabas sa mundo na duwag tayo at hindi natin sila lalabanan. Sa Typhoon missile nga, hindi kayo magkanda o gagay. Kayo, ano masasabi nyo sa panibagong fake news na naman ng Chinese Foreign Ministry? I-komento sa baba ang inyong salog. Tingnan naman talagang hari ng sablay na hari pa ng fake news tong China. Tingnan nyo di ba sabi nga sa Typhoon missile nga ng Pilipinas nandyan sa somewhere in Luzon takot na takot sila Tapos gagawa pa sila ng ng mga peking balita. Doon lang sa kanilang mamamayan Yan, pinapamulat nila sa kanilang mamamayan na sila ay matapang daw. Ay nako, nakakatawa lang talaga 'tong mga China, no? Parang nakakaawa lang talaga na nangaangkin ng teritoryo, ng may teritoryo na may teritoryo, buwiset. Okay, no? So hanggang dito na lang tayo mga guys, no? Ngayon kung nagustuhan nyo yung mga ganito mga reaction video please huwag nyo naman kalilimutang mag-subscribe at like sa ating YouTube channel. Sa ganun ma-update pa kayo sa mga susunod na video na aking pang ipapalabas. Okay, no? So maraming salamat sa inyo mga guys. Sa susunod ulit.